Anyway, pag-uusapan naman po natin, seryosong topic ito. Carla, recently galing tayo ng Boracay at marami po sa ating mga lugar dito sa Pilipinas ay tourist destination niya. Pero dapat din po ay alagaan at dapat din may hangganan yung carrying capacity kung ilan lang yung mga turistang dapat pumupunta sa isang lugar upang hindi masira yung lugar na yon. That's right, Audrey. Kaya naman ngayong umaga, pag-uusapan natin ang mga paraan para pangalagaan ang ating kalikasan. Para pag-usapan yan, makakasama po natin si Dr. Lupi Calanog, retired DNR ERDB Research Specialist. Ang ating guest din ay isa din sa mga environment consultant ng ADB. Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Good morning. Good morning. Oo. Ayan. Doctor, pag-usapan po natin, ano po ba yung mga usapin na tinututukan ngayon ng DENR? Actually, marami yan, no? Marami talagang problema tayo sa environment. Pero kami sa ERDB, I used to be with the ERDB, isa sa mga ginagawa namin ay yung pag-generate ng mga impormasyon at technology para makatulong sa pagmamanage ng ating kapaligiran. At nabanggit nga natin kanina, isa na rito ay yung paano natin mamamanage ng maayos yung ating mga protected area o yung mga tourist area, ecotourism area, para nang sa ganon, mapipreserve natin yung ating kapaligiran. Matutuloy-tuloy na magiging maayos din ang pakiramdam ng mga bumibisita ron at kahit pa paano rin ay nakikinabang ang mga local community dun sa lugar. So yun yung isa sa mga napakaraming tinututukan ng DENR ngayon. Alam niyo, Doc, magbigay tayo ng halimbawa. Halimbawa itong Boracay, which is napaka-popular, hindi lang sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Pero ang may hawak po nito ay yung LGU, o kaya yung kanilang local government. Pero sa DENR po, ang mga binabantayan po ng DENR, ito po yung mga protected. That's correct. Kasi yung mga protected areas natin, yan ay napaka-importanting mga lugar kasi andyan yung mga tinatawag nating important na mga biodiversity species, no? Mga buhay ilang. Siguro yung popular sa ating mga tao, yung Philippine eagle, yung mga tamaraw, no? So, sa mga lugar na yan, meron ding mga magagandang mga flowers, kagaya ng mga rafflesia, na sa kasalukuyan, dahil sa ganda nila, ay naa-attract yung maraming mga bisita. Kagaya na lang sa Taal Volcano Island, no? Napakaganda rin niya. Yung physical attraction naman doon ay yung Crater Lake, no? So, dumadami talaga yung pumupuntang mga bisita at kung hindi natin mariregulate yan, baka dumating yung pagkakataon na yung ating mga magagandang resources na ating ibinebenta, no, like biodiversity, ay masira. And pag nasira yan, malaking epekto sa ating kapaligiran, malaking epekto rin sa ating mga mamamayan kasi pag nawala rin yung mga yung kinikita nila kahit papano. Yan. Katulad nga po na sabi nyo nga po na syempre kailangan natin pangalagaan. Pero ngayon po, summer season, talagang hindi mo mapipigilan yung mga tao para magbakasyon. Paano po natin ito pinoprotektahan? Yes. May mga paraan nga. Sa pamamagitan kasi ng carrying capacity, while ang ibig sabihin kasi ng carrying capacity, it's a planning tool, no? Ito ay isang pamamaraan para malaman natin na, halimbawa, yung isang lugar sa isang tourist area, ay ito lamang yung pwedeng bisita na pupunta ron. For instance, halimbawa, in a big ecotourism area, meron dong camping site, meron dong swimming area, meron dong bird watching area, meron dong iba pang mga activity, no? Nature trail. Karamihan, halimbawa, ang pinakasikat, yung parting swimming area. So, people are converging or visitor are converging into that area. Now, how we can manage it through the carrying capacity? For instance, if we make computation, dito sa swimming area, ang pwede lang ay 200. So, sabihin natin, hey, yung mga bisitang pumupunta, meron po kaming mga ilan pang lugar na pwede niyong pagpuntahan. Why don't you watch muna magagandang mga birds? Why don't you do nature trail? So, in a way, we are distributing our visitors and offering them other form of, sabihin nating, excitement or tourist attraction. So, in the process, we are not jeopardizing the level of enjoyment kasi napaka-importante nun. Kasi sa turismo, dapat yung come on. Kasi pag na-turn off na yung ating mga turista, balik.
Baka sabihin nila, ay, ayoko nang i-recommend yan kasi hindi maganda. Kasi ang hirap-hirap doon, ang sikip-sikip doon, walang matulugan doon. So we need to employ carrying capacity in the process. Pero po yung sa carrying capacity, mangyayari po kasi niyan, sir, ay parang magkakaroon ng reservation. Halimbawang gusto mong pumunta at halimbawang kumpanya ang magtutour. Nasa 200 kayo, 150 lang ang pwede doon. So, malilimitahan din po, no? Paano po ang implementasyon nito? Ito po ba DNR lamang o katulong ang LGU? Well, protected area yan. Limbawa, no? Isang ecotourism site sa isang protected area. Ang nagmamanage kasi ng protected area sa Pilipinas ay isang multi-sectoral body. Okay, andyan yung DENR, na normally siya yung chair ng tinatawag nating Protected Area Management Board. Okay? So the DENR chairs that. Under that, yung iba niyang mga miyembro, may nanggagaling from the LGU, merong nanggagaling sa ibang mga government agency, may nanggagaling sa mga local government units, stakeholders, NGO, PO, and so on and so forth. Sila yung nag-uusap-usap kung paano ba natin talaga dapat i-manage yung, limbawa, turismo dun sa lugar na yon. So, it will not be a sole decision by the DNR or by the LGU for that matter. Okay, ito, nung kamakailan lang nagkaroon ng Lab Boracay o nagkaroon po ng may celebration ng Labor Day sa Boracay. Paano po yung, syempre grabe po yung dami ng tao. Oo nga na naganap at lahat na naiwan. Paano po natin, again, makokontrol? Of course, syempre kailangan natin pangalagaan itong napakagandang isla ng Boracay. Sa side ng environment, sabi ko nga, kasi wala namang direct hand ang DENR sa Boracay. But of course, yung environment side of that, meron kaming say. Pero yung overall kasi, alam naman natin na, kasi Boracay is not a protected area. Okay? So, local government, with the help of the DNR, we can make suggestion and recommendation, halimbawa, lilimitahan. Recently siguro, nakita nyo naman sa TV na merong mga dinismantle na structure sa Boracay. Because they were put up in a place na sa paningin namin sa DNR ay critical. Hindi dapat nilalagyan ng mga structure. So that's where we come in. No? I won't mention na lang names or I won't mention, no, but that's where the DNR could come in. Like for instance, we can tell them na, hey, the coliform level of say, an area is getting high. So we can give advice na dapat tingnan ito at i-regulate yung mga bisita. Nagkaroon na rin ng parang environmental management plan specific for Boracay. And in that management plan, we have set up, we have rather identified kung ano yung mga approaches na dapat i-implement in Boracay relative to the protection and conservation of the environment. But I want to talk more on the protected areas kasi that's where we have a direct authority. Okay, Doc, ito banggit lang naman natin ang Boracay kasi ginagawa natin siyang example dahil masyado na siyang commercialized. Bilang kayo po, sa yung mga protected area lamang po yung inyong pinupuntahan, at binabantayan. Ngayon, yung implementation po nito, halimbawang may mga negosyanteng aabuso dito. Siyempre, pera yan business, di ba? At diyan po nasisira ang isang magandang lugar. Paano po ito nakokontrol? At may kaparusahan po ba dito? Okay. Normally, halimbawa sa isang ecotourism site, sa isang protected area, halimbawa na identify yung lugar na yon na pwede for tourism zone. Kasi may mga zones ang protected area, no? Bawa tourism zone, strict protection zone, hindi talaga pwedeng puntahan, nature reserve, things like that. Ngayon, kung halimbawa ay pwede palang magtayo ng isang structure, ng isang negosyante sa isang lugar, sa isang ecotourism site, no? Bago naman yan payagan, ay merong requirement ang DNR na mag-undergo yan ng EIA system, Environmental Impact Assessments. Okay? Now, one component of the environmental impact study is the social component. And in that social component, we can mandate na gawin yung carrying capacity. Para nang sa ganun, pag in-implement na yung
activity ng isang particular resort, alam na kaagad nila na we can only accept this number of visitors in the area. And if the DNR agrees to that, okay na yun. So, yun doon papasok yung mga regulatory mechanism. Hindi naman outright yan, biglang structure may mga pag-aaral na gagawin. And carrying capacity is one of these studies. Bukod po sa pag-control ng mga tao na pumunta sa mga protected areas, ano po ba yung mga challenges na hinaharap ng ninyo? Okay. Importante kasi yan yung implementation, no? Political will, I should say, no? Napaka-importante na yung mga partner agencies natin, like the local government units, kasi sila they're the one on the field. Yung andon, no? Napaka-importante halimbawa na ginawa ng PAMBI, Protected Area Management Board, sa isang protected area na ito yung resolution, ito yung regulation. Pag in-implement na yan, siguro dapat yung nag-i-issue naman ng mga corresponding permits would abide to that. Let me cite a case for instance. Kahit protected area yan, naghihingi pa rin ng mga mayor's permit, naghihingi ng mga kung ano ng mga permit, no? Bago makapagsimula ang construction. Kung alam halimbawa ng local government, kasi nakaupo naman siya sa management board, na there is a resolution na ang pwede lang nating payagan na structure na maiput up doon sa lugar na yon ay 10. Itong nag-a-apply ay pang-11 na. Hindi na dapat pinapayagan. So that's where partnership would come in, no? The PAMBI can craft the proper resolution, regulation, but the regulatory agency should naman effectively implement policies on the ground. So partnership yan. It can't be done by one agency alone. So andyan yung mga NGO, andyan yung mga people's organization, they can serve as a balancing mechanism. Pag hindi na nagtatrabaho si LGU, pupukpukin ng mga bawa religious group. Oy, mga ganon. So that's where the balancing mechanism would come in. So, yun lahat. Yung gusto ko lang sabihin. Siguro. Alam mo, siguro sir, inyong mensahe sa mga turista na bibisita mga protected areas para alam po nila kung ano yung mga guidelines. Siguro napaka-importante sa mga bisita kung you are a responsible visitor na dapat ginagawa rin ng mga resort o ng mga PAMBI sa lugar is alamin ano ba yung mga regulasyon dito sa lugar nyo. Kasi minsan siguro nakakalimutan lalo na ng mga ibang mga private halimbawa, hindi naman lahat, no? Kasi minsan income lang yung iniisip na hindi nire-remind na itong lugar na ito hindi dapat puntahan. Kasi for this year, mating season to ng ganitong ibon. No entry. No? Minsan nakakalimutan yung mga ganon. So if you're a responsible visitor, you should be able to know that. No? Ano ba yung mga restriction? Ano yung mga rules and regulation? So sa part naman ng mga implementors, dapat religiously nire-remind din naman yung mga bisita. So ang masasabi ko lang, maganda naman kasi tayong mga Pilipino ngayon, ang taas na ng level ng consciousness sa environmental protection and conservation. So ang mahihingi ko lang sa ating mga bisita, mga bumibisita, mga turista, ay alamin kung ano yung mga restriction, ano yung mga pwedeng gawin, at ano yung mga pwede pang, halimbawa, dalhin na gamit when they go to a specific ecotourism sites. Ano pa bang aking... Can I just leave some messages pa kung kinakailangan? Sige pa. Okay. Yung mga... Kasi yung carrying capacity, we have developed a manual. Okay? A manual na dito kung paano magko-compute ng carrying capacity. Kasi nga naipaliwanag ko na napaka-importante nito to regulate our environment and regulate our visitors. Ay ang hinihingi ko lamang doon sa mga resort owners, mga tourism officers, ng mga LGU, ng iba pa natin mga kasamahan sa gobyerno, when they are doing tourism activities, i-google lang po nila, paano ba yung carrying capacity? All they have to do is
go to the website of the ERDB and able to see this. Kasi very soon we will be uploading this manual at makikita nila doon yung step-by-step approach kung paano pagkukompute ng carrying capacity ng isang lugar. Napaka-importante nito para sa ating kapaligiran. Well, sana sa tulong po niya na maproteksyonan yung ating mga protected areas. That's right. So, promote ko lang, ERDB po ha, sa ERDB. ERDB, okay. Makikita ito. Maraming salamat, Doc. Maraming salamat. Napakaganda pag ikaw ay isang turista. Again, be a responsible tourist. At syempre, kailangan nating pangalagaan ang ating dahil yan ang pinagmamalaki talaga ng ating bansa. Nakasama po ulit natin si Dr. Lupi Calanog, ang retired DNR ERDB Research Specialist.